Congressman, hindi pala pwede na may nag-allege, halimbawa lang, sabi ni Senator Amy Marcos, adik yung kapatid ko. O di may allegation, hindi ho ba? Tama. Hindi pala pwede yung nagamitin na, oy, adik palang presidente, impeach natin. Hindi siya ganun kasimple na may akusasyon, Kailangan totoo may na yun. Oo. Hindi, Alvin. Hindi pwedeng kahit anong bogus complaint o kahit haka-haka lang na i-file sa Kongreso ay tatalakayin na. Dapat suriin din ng mabuti dahil it's the fate of the President, of the Vice President, the Justices, and the Constitutional Commissioners are at stake here. So we have to be very careful about what the evidence will show, whether it constitutes an impeachment offense. Kanino yung burden of proof? Kagaya nun, oy, adik, oy, ganito ang ginawa. Sino ang dapat magpatunay? O yung inaakusahan ba, ang mag-e-effort na, teka lang, hindi ako ganyan. No. So, sino po ang dapat magpaliwanag? Sa ngayong stage, Doris, dahil nasa committee pa lang, may burden of proof ang mga complainant o kaya ang mga congressman na nag-endorso ng impeachment complaint na ito. Okay. And if ever the impeachment will progress at nakatawid ito sa Senado, the burden of proof will be the prosecutors who will present the evidence para ito ay i-assess ng ating mga senador at sila ngayon ang boboto kung dapat ba matanggal o dapat manatili ang mataas na opisyal. Para din malinaw once and for all at hindi ako ma-misquote, Doris, susunod kami sa Supreme Court. We will follow the rule of law. At sa ngayon pa lang, sabi na ng chairman ng Committee on Justice, ay susundin namin ang pagkakaintindi ng Supreme Court pagdating sa session day na dapat calendar day. Sinasabi lang namin sa Kongreso o sa Legislative Department, how we interpret and execute our rules should be up to Congress and the Legislative Department. Sana hindi na kami pakialaman ng ating Korte Suprema. Ayun sinasabi mo, overreach. Because it is an overreach. So you also believe, kagaya ka ni Senate President Tito Soto na may overreach ang Korte Suprema, ikaw din? Yes, ako din. Malinaw sa ating konstitusyon na kapag 1/3 ng mga congressman ang pumirma, dapat diretso na yon sa Senado. Bakit? Kasi kung may napakasamang presidente na dapat tanggalin, dapat diretso na yan. And the due process does not end. There is still due process sa Senado. Magta-trial pa doon, may mga pleading pa, may answer pa. Walang tinatanggalan ng due process dahil may paglilitis.